Kasi po, pag ang isang extension ay matured na, pwede na nating iwan yung recipient natin. They can stand on their own, they can work on their own. It's about time develop another set, another venue, another locality, another place. So, another recipient. Ano pong mainam doon? Ang kainaman doon, dahil nagawa mo na sa isa, you just replicate the process to the next recipient. Okay po? Yun po ang tinatawag nating extension activity. Yes, Ma'am Michelle. Meron kami accomplishment report na pinipilapan. Nakalagay po doon number of bene. Sino po ang lalabas doon? Kasi ang naisip ko po, sa akin lang po, naisip ko po kasi daycare, de bata ang bene. Yes, pero parang may nasabi rin po sa amin na memo na dapat ang bene po namin dito ay high school ang list or senior high. In our case po, ang beneficiary namin dito ay daycare workers. Kaya po pag nag-capacitate ng daycare workers, kahit na po isa lang ang daycare center na kinikater namin, tinatawag na po namin lahat para pag tinuruan, kasamahan sila. Opo, bali po ang evaluation, matanong ko na rin po, magpipila po na evaluation is yung daycare workers. Daycare workers, not the students of course, kasi hindi naman kaya ng bata yan. Okay po? So ito po yung isa sa aming matured extensions. Ma'am, may follow-up question lang ako. How many years po before you were able to replicate the program? Ma'am, after 5 years, after an impact study has been conducted. Yes, ma'am. Okay. Kasi before, when I talked to Ma'am Nancy, she said that if it has already a success, and parang na-reach na yung success indication, tapos we can replicate it to another beneficiaries, then we can actually consider that as a mature program kahit na hindi siya umabot ng 5 years. Pero is it really in the AACOP na talagang kailangan 5 years Yes yung po. ma-reach niya? Sa AACOP po, usually 5 years ang Okay, thank you very much, ma'am. Okay po. Kaya po, ganun ang madalas kong sinasabi, at least 5 years. Kasi hindi rin naman po namin makikita yung naging impact ng isang extension activity kung hindi siya nag-last for that long. Sige po. Any other question? Okay. Yes po. Di bali ma'am, ang beneficiary nun, ang worker lang, hindi. So kakaunti lang po. Di ba may limit tayo ng number ng... Ito nga po, as I said, Mohon lang po ang aming in-adapt na daycare. So kapag binibigyan namin ng capacity building yung daycare workers sa Mohon, sumusulat na po sa municipal daycare office para imbitahin lahat ng nasa Malolos para sulit. Kasi nag-invite kami ng resource person. Opo. Okay po? Okay. So, yes sir, go ahead. Ang nag-conduct po, ito po, very good, magandang tanong. Ang mag-conduct po dapat ng impact study, the people involved dun sa program. Bakit po? Kasi unang-una, kayo yung nakapaloob sa program eh. Kayo yung magbabalidate kung yung nakuha yung data ay totoo. Kaya dapat po, pag nag-conduct ng impact study, it's a collaborative research of the people involved in the extension work. Yes, ma'am. Pag level 4 na, especially pag phase 2 na, ang laging sinasabi ng accreditor, yung mag-conduct ng impact study, third party. Yes. So, kailangan natin ma-identify ano ba talaga yung concept ng AACOP sa third party na sinasabi nila. Kung ibang agency ba? Usually po, ma'am, ang impact study, halimbawa po, ginawa nito, Bustos, ma'am. Ang usually po sa practice, ano po, usually po, ang ginagawa, base dun sa ina-accredit namin, ito yung Bustos, sila yung nag-conduct ng impact study, no? Pero po, usually, may involvement nung head, nung higher. Halimbawa, yung SESO, yung extension office, ESO. Involved sila. Bakit? Paano pong na-involve? Sila po yung mag-gather ng data. Pero may involved pong iba. Iba yung mag-treat, hindi sila. I mean, kailangan po reliable yung lalabas na resulta. Kaya po sinasabi namin din, third party. What do you mean by third party? Kami ang nag-extend
involved kayo sa impact study, pero hindi kayo yung main proponent. Nakuha niyo po? Pwede pong within the university, pero kaya lang po, mas maganda rin, sinasuggest ng mga accreditor, ay third party. Bakit? Para walang bias. Yun po ang habol kasi doon eh. Walang bias. Eh bakit naman po namin sinasabing involved? Halimbawa po, mag-field ng questionnaire. Hindi naman, it will be time-consuming po pag ang third party, aalamin pa nila isa-isa kung sino yung recipients. Identified po kasi nung nag-implement ng extension eh. Kaya po involved sila. Could it be in distribution of questionnaires? Could it be in facilitating the interview? Sasamahan namin kayo, ito yung binigyan namin. Hindi kami mag-i-interview kasi kami nag-implement. Higher than us. Kasi po, para mawala yung bias. Para yung resulta, credible. Okay po? Yung usually po sa private schools, ginagamit po third party. Bakit? Kasi they can pay. Yun po na po ang isa nating question. Yung pera. Kasi pag nagpa-commission tayo ng research, kailangan po sa extension pa lang ma'am, nakalagay na dun sa budget allocation. Okay po? We have no way of allocating budget for the third party. Yes, ma'am. Kasi lang ma'am, kasi before, naalala ko nun yung sa BS Bio na naging case nun, si Sir Dave noon as the College of Nursing, tapos Science, kasi allied po di ba, sa BS Bio. Hindi po kasi siya tinanggap dahil within the university daw, yung nag-conduct ng impact assessment. So, talagang sabi ko, malaki yung question dyan sa third party na yan. Gray area talaga yan na mahirap i-comply sa amendment. Kaya yun po yung ina-ask ko nga po sa inyo as part of AACUP and as an accreditor na you enlighten all of us how to conduct talaga this impact assessment for extension, matured extension services para hindi na po nagkakaproblema yung mga nagpapakredit, lalo na po sa level 4 phase 2 na. Yes, opo. Thank you, ma'am. Yun po kasing third-party provider ay very idealistic siya. Very ideal siya in nature. Kaya lang nga po, ang sabi ko nga, at ito rin madalas na discussion naming mga accreditors. In fact, ngayon po may ina-accredit akong isang SUC, level 4 phase 2, somewhere in Mindanao. So, hinahanapan ko ng impact study. Now, ang concern nga po kasi, pag nagpa-third party provider tayo in terms of commissioning the research for the impact study, dapat po stipulated dun sa budget allocation nyo na pina-approve nyo. Okay, ngayon, kung hindi naman po ang ginagawa, kailangan may mag-conduct ng study na hindi involved, hindi siya directly involved sa implementation. Nakaangat siya para makita niya yung naging daloy ng extension activity. So, ano, kami nag-extension, involved kami sa impact study. O, kung ito'y questionnaire, kami yung mag-distribute, kami yung dirty works. Pero yung gathering of the data, treating the data, analyzing the data, hindi dapat kami. Kasi kami na yung involved. Dr. Jody. Yes po. Yes, ma'am. Go ahead. Doon sa impact study na third party, pwede sa partnership yon. Ang partnership kasi sa extension, hindi lang hindi lang as recipient. Pwede rin as financial, katulad ng financial partner parang DSWD. Then, pwede rin yung sa research partner. Then, pwede sila ang mag-conduct ng, hindi sila recipient, kaya third party sila, hindi sila kasama sa extension activity. Yun yung wala tayong partner nagagawa ng iba pang work. Ang partner natin sa extension, usually, recipient nung extension activity. So, yun yung hanapin natin. At pwede din natin ilagay sa MOA yun, na tripartite. Yung dalawa at saka yung magagawa ng impact study. Study. The one who is not directly involved in the implementation of the extension. Lang po. Kung problema yung budget, hanap tayo ng partner. Ma'am, may Ako naghahanap ako ng partner. Go ahead, ma'am. Go ahead. May clarification lang po kay Ma'am Yoli. Ma'am Yoli!
PSA, tapos meron tayo yung sa hindi sila po pwedeng ma-involve doon. Kahit naman hindi po sila part ng project na ninyo. Dahil government daw sila, medyo mahirap yung MOA pagkagaling sa taas. Oh yes ma'am, going back. Kaya nga po ang dapat, yung mas mataas ang magiging view dun sa kinoconduct na study. Walang direct involvement in terms of the implementation. Pero involved sila. I mean, alam kasi nila kung sino yung recipients nila. Kasi halimbawa, magkakonduct ako sa study, mag-interview ako. Ma'am, samahan mo ako, sino yung binigyan nyo ng extension? Opo. Okay po tayo doon. Yun pong third-party provider, as I said, very ideal po in nature yon. Ang gusto po kasi talaga ng AACOP ay walang direct involvement. Kasi po, kaya naman nagkaroon ng ganong idea. Ganon po kasi ginagawa sa PACOCOA, sa private. Kasi po they can pay eh. Halimbawa, si EU, nagpapa-impact study sila sa isang extension na ginawa nila, community outreach. They can commission an organization to conduct the study. Tayo po, medyo, question mark po yun. Basta po ang isang keyword ay walang direct involvement. Hindi sila yung nakatanggap ng ginawa nyo activity. Okay? Okay po tayo. May separate discussion po si Ma'am Yoli dyan. Yes, ma'am, go ahead. Po ba? Sir, go ahead. Parang hindi rin po clear. For example po, bukas naka 5 years na yung project namin sa extension. At bukas gusto namin magkaroon ng impact study. Sino po yung lalapitan namin para mag-conduct nung impact study? Kahit na hindi related. Kayo po, ibang college po ba? Kahit na engineering kami, ibang college po ba? O kayo po pupuntahan po namin para mag-ask po, ma'am, sino pwede mag-conduct ng impact study sa project po namin? Kasi mature na po kami bukas. Sir, hindi naman po pwedeng mangyari na nag-mature ang extension nyo bukas din magkikonduct kayo ng impact study. Hindi naman po ganoon. Hindi po. Ang point ko lang, ma'am, is bigyan niyo po kami ng concrete answer po doon sa question. Pwede po, halimbawa sa college nyo, pwede nyo pong directly mag-request sa office ni VP requesting a certain faculty to conduct an impact study ng inyong nag-mature na extension, and pwedeng through the office of VP Kino ay may itap siyang faculty to conduct the study, provided na hindi ako connected dun sa study nyo. Halimbawa po, yung study nyo, na-top ako, I can conduct the study. Pero with coordination po sa inyo, para alam namin. Dapat interested party. Yes, oo. Halimbawa, yung extension nyo, may partner kayo. Tapos si Meralco, interested dun sa project nyo. Gustong gayahin. So, pwedeng i-measure niya yung impact ng study nyo bago niya gawin. Kaya lang, wala nga tayong ganon. So, siguro ang pwede sa ngayon, yung office muna ni ESO, si ESO muna. Kahit sila muna mag-conduct. Kasi wala pa tayong ganon eh. Kaya lang, nag-i-evolve yung requirement ng AACOP. Minsan, ang kailangan nila, hindi na yung tagaloob, kailangan tagalabas na. Bali, ma'am, pag may accreditation po tayo na gano'n, for example po, sa phase 2 po, sasabihin po ba namin na gano'n po yung kinokontak natin? At masasuportahan po ba tayo ng office na sabihin dun sa accreditor na ganito po ang setup ng BSU? So, mabibigyan po ba kami ng points para po doon? Talking as an accreditor, no, basta po mayroong established or clear black and white policy or meron pong may papakita tayo, hindi po tayo po-questionin ng accreditor. Kasi po, the accreditors are actually, hindi kami prescriptive in nature. Recommendatory, suggestive in nature lang po kami. So kung in place na sa isang institution, hindi po namin yun pinapakialaman. So ngayon po ma'am, meron po ba tayong makapakita po na ganun po? Or mayroon po bang policy po ngayon na ginagawa na po yung document po na yun para mapakita po sa accreditor? Parang as far as I know, wala pa. Ano sir? Wala pa. Pero pwedeng gawin muna ng ESO.
Yun. Pwede, for the meantime, ESO muna. Kasi ang ESO, wala silang direct involvement sa implementation ng inyong extension O kaya activity. yung office ni Dino. So, bale, wala rin direct, pero ang gagawa, yung ano naman, RMO. Ayun, pwede. Yes, oo. Pwede i-delegate. Pwedeng naka-tie up sa RMO in terms of impact study. Pwede po yun. Pwedeng halimbawa, meron tayong extension at malinaw dun sa policies natin na kada extension ng lahat ng activity natin in all colleges ang gagawa ng impact study, RMO, okay po siya. Okay, before we proceed, I would like to acknowledge the Vice President for Research Extension and Innovation, Dr. Kino Piat. Good morning po, sir. Good morning, sir. Siguro maganda rin tong forum na to na nadidiscuss natin yan. And I'm getting a lot of insights on that matter. Actually, before I assumed the office, when I assumed the office, isa na po yan sa ni-raise ko na concern sa and challenge to the extension office, di ba? I already mentioned that. Regarding sa impact study, kasi me personally, na-experience namin yan sa CICT when we applied for level 4 phase 2. Actually, yan yung mandatory requirement po sa CICT, kaya hindi pa po nag-grant yung level 4 phase 2 status na BSIT program. Siguro po ganda ng mga input nila Ma'am Yoli, ni Dr. Jovi, and yung actually si Sir yung question niya on that matter. Kasi wala namang binanggit si AACO specifically kung internal ba yan or external ba yan. Mas sinabi lang it should be anong binanggit niya Ma'am Jovi? Third party. So si third party naman sinabi kung internal or external. Siguro one best solution, hearing all your inputs, maglalabas po kami ng policy and guidelines on the Research and Extension Innovation Office na yun nga po, na all the impact assessment of the matured program for extension will be coursed through to the research office. And then lalagay lang po namin doon na if there will be programs that will be requesting, they will just have to write informal, and then yun po, kami po ang magbibigay, mag-a-assign who will be, since sa RMO, kung sino po yung mag-create po noong impact study na hindi po connected doon sa specific program na gagawa. Napaganda po ng suggestion, and na-craft na po namin sa isip namin ngayon on ano yung magiging workaround natin on that specific issue. So yun po muna yung first line of defense natin. Sa mga susunod na may mga magle-level for phase 2, if ever na i-accept niya ako, well and good, pagpatuloy natin. If ever na magkaroon siya ng rebuttal na kailangan talaga taga-outer space yung gagawa ng ating impact study, then we'll do so. Tsaka tayo, hintayin natin. But for the meantime, dun muna tayo dun sa napag-isipan ng grupo ngayon na solution. Thank you very much. Thank you, and sir. Good morning po sa ating lahat. Thank you, sir. Okay, other concern po? Meron pa? Okay, so ulitin ko po na kami sa accreditation, basta po in place ang policy ng eskwelahan, hindi po namin ginagalaw. Kasi po unique yun sa bawat institution. Ano po? And ang accreditation naman po ay hindi for scrutiny, for scaffolding po ang accreditation. Ma'am, in connection lang po dun sa sinabi ng BB Kino. Ma'am, paano ma'am pag international po yung partner? Same procedure po ba po sa amin? Yes, sir. Ideally po, iisa lang. Could it be local or international yung partner? Basta po gano'n. Okay po? Okay. Yes, ma'am. Go ahead. Since po it takes 5 years yung span ng activity, tapos po yung MOA natin ay, ang effectivity ay 3 years, pwede po kaya na yung effectivity ng MOA ay gawing 5 years o kaya yung span ng maturity ay 3 years na lang para magka-connect naman yung para isang MOA na lang po yung talagang i-work namin. Ma'am, kaya po siya, as far as I know, correct me Ma'am Yoli if I'm wrong, as far as I know, sa ACOP 2 years. Opo, sa ACOP kasi 2 years, 2 years lang. Ngayon po, yung iba naman po 3 years kasi usually po sa local government agencies ay yung mga heads of offices like the mayor, governor, usually ang term lang nila 3 years eh. Opo, kaya po yung iba 2 years, 3 years. Kasi po usually ang term ng office ng isang local official 3 years lang. Pwede kayo
So, 3 years lang po siya and then subject for renewal. Kasi maaaring bago na po ang head ng province, head ng city. Yun nga po yung concern terminus namin, kasi, ma'am eh. So, pwede po kaya pati yung span ng activity for maturity ay i-lessen po natin ng 3 years. Kasi yun din po ang concern namin yung transition po Kaya ang hirap din po na hanapin na yung mga dati na kausap namin for that activity. Siguro ma'am, isang bagay yan na by October we'll be having kwentuhan about kaming mga accreditors po. Siguro po I myself i-open ko po yung idea na yan. Okay po. Thank Joby, you po. yung impact full blown yan 5 years. Pero kung naka 2 years or 3 years, kailangan kasi sa extension yun yung outcomes ng kailangan may impact din. Ang tawag namin doon nung panahong sino ba ang leader ko, si Sir Matibag, Doc Matibag. Ang sabi niya pre-impact lang. Pero pwede nang igawa ng impact. Hindi pa lang siya yung full blown. Hihintayin mo pa yung 5 years para masabing full blown. Matured. Okay. Any other concern po? I guess okay. So yan na po yung last slide ko. Sabi diyan, small actions can create big ripples. Each one of us has the power to make a difference in building a sustainable future. What does that mean? Pag po tayo nag-extension, hindi po kailangan na marami. Isa lang po at impactful, okay na po yun. Halimbawa po sa isang university, isa lang po per college at impactful, okay na po yun. Kaysa po dampot-dampot. Hindi po siya, it's a waste of time, waste of money, waste of resources. Okay po? And kung paano din tayo mag-identify ng ating mga activities for extension, ay dapat po ay nakapaloob tayong lahat sa college. Hindi po ilan lang ang gumagawa. Minsan nagugulat ka na lang sasabihin, oy, kasama ka sa TO. Bakit? May ano ba tayo? Mag-extension. Saan? Sa Pamarawan. Ayun. Hindi mo alam. So, be involved po with the activity. Ano po? Maliwanag po tayo doon. And yun lang po. At kung kami po, kung may kailangan kayo, assistance, kami po ay more than willing ni Ma'am Yoli. Madali lang po akong hanapin. Nasa third floor lang po ako ng College of Education Faculty Room. Si Ma'am Yoli po, nasa faculty room lang ng Science sa ground floor sa Federico Hall. So we are very much willing to help every college as regard extension, research, and other concerns of accreditation. Salamat po. Thank you very much, Dr. Villanueva, for the wonderful insights about alignment of extension program in times of accreditation. So again, for a review, the fourfold function, kumbaga po ay iba sa atin na hindi po alam. Now, we know, yung apat na ito, the instruction, the first one, second is the research, third is the production, and lastly is the extension. Thank you very much, Dr. Villanueva. So, okay, so let's move on and keep the momentum going. Let me introduce our second resource speaker. She is a full-fledged professor at mathematics at Bulacan State University. College of Science and adjunct faculty of the University Grad School. She held the following position as the College of Science Extension Coordinator from 2008 to 2016. Also President of College of Science Faculty Association for 2 years. College of Science Secretary from 2016 to 2020. A member of Vice Chair and Chairman of Bids and Award Committee for Goods from 2018 to 2023. A Campus Director for Instruction for External Campuses from November 2020 to March 2021. Also a Campus Director for Instruction for Main Campus from March 2021 to January 2024.
She has been an active AACUP accreditor since 2015 and was usually assigned as team leader or overall coordinator of the team of accreditors in some of her accreditation assignments. She is the Vice President of Mathematics Society of the Philippines, Region 3 Chapter, and the Philippine Mathematical Olympiad Region Coordinator. She has been the coach and trainer of most of participants in the mathematics competition from 1996 to 2023, and right now, she is currently working on her dissertation to complete her doctoral in mathematics education course at the Philippine Normal University. So let's give it up for Professor Yolanda Roberto. Ay, good morning po, tinapos na po ni Ma'am Joby. Wala na po akong sasabihin. Meron naman akong yun din yung intro ko yung fourfold functions natin. So, 8 years po ako naging extension coordinator ng College of Science, 2008 hanggang 2016. Yung panahon pong yun ay ang BSU, ang ginagawa sa extension kadalasan ay yung feeding program, dental mission, medical mission, bloodletting, mga ganun lang po. Pero nung panahon ko, meron kaming proficiency training involving public school teachers. Yun yung namin doon. Tapos, third party, partner, tripartite yung aming MOA with the Rotary Club of Malolos. Sila yung nagpipinance, kami conduct ng seminar. Tapos ang recipient yung Malolos Central School. Buong Malolos pala yun, hindi lang Malolos Elementary School. Okay po. So, ayun po yung intro ko. Ayun na yun, yung fourfold functions. Ang po dito, yung best practice po, di ba, 4 po yun. Isa po sa measure sa research, area 5. Dapat po yung research natin nagiging nagiging extension at nagiging production, Ang yun po yung isa sa measure sa research. Dapat yung research output siya yung magiging na-turn into extension and into production. At ang production po hindi lang naman yung instructional materials production. Yung po yung yung pong dapat kikita yung university doon sa production. Doon po tayo mahina So wala po tayong gaanong source of income coming from extension and research. Kasi po yung Bengsu, tingnan nyo, yung source of income nila galing din sa mga researches nila. Nakapagpuproduce sila ng mga products katulad ng halaya, yung strawberry jam, ayun po yun. Next, in-embrace na po natin ang extension at saka ngayon pati research. Kasi mas okay yung institutional support kesa dati. Nung ako po yung extension coordinator, 2008 to 2016, 8 years po. Ako lang po yun. Nasasama ko yung mga bata. Minsan nakapagsama ako ng teacher, tagabantay sa mga bata para hindi naman lahat ako yung may pananagutan kung ano mang mangyari sa estudyante. Everyday po kami nag-extension nun. Monday to Thursday and then Saturday, wala lang Friday. So, noong 2015,
2014 siguro yung performance ng 2014. Naging number 1 kami sa extension nun. Nasama kami sa best college. Nagka 25,000 po ako noon as ano. Kasi dati po kasi nirarank yung college, tapos nirarank yung faculty. May percentage, parang 10% or 15%, best, 20%. Nakalimutan ko na. Kasama ako sa best noon. Pero yung 25,000 ko po ngayon, hindi ko po, kumuha ko ng konti, pambili ng sapatos. Pero nag-donate po ako ng sa partner institution po namin, nakapag-donate po ako ng 2 PC at 1 tablet. Galing lahat yon sa nakukuha kong ang tawag doon, yung PBB. Galing sa PBB. Kaya tuwan-tuwa yung principal. Nung maalis siya, nung malipat siya ng panasahan, nung malipat siya sa mula Panasahan to Santor, naging 2 na po yung eskwelahan namin partner. Panasahan at saka Santor. Tapos po yung principal ng Santor, nung malipat sa iba pang eskwelahan, gusto partner din namin yon. Kaya dumami ng dumami. Yung replication po, usually nga 5 years. Pero ang BSU po, kasama sa measure sa PBB, yung target na maraming partnership. Kaya po, kahit na 6 months lang, i-replicate nyo na. Meron naman kayong initial evaluation of the activity para marami tayong partners. Ako po ay talagang naghahanap ng partner. Okay, in-embrace na po natin yung extension. Dati po ako lang talaga eh. Tsaka mga estudyante. Every extension activity, pinakakain ko yung mga bata. Pero naiintindihan nila yung ginagawa namin. Kaya nung graduate po sila at nagkatrabaho, nagbibigay sila dati. Nung ako pa yung extension coordinator. Ngayon po kasi hindi ako pwede manghingi. Baka mangyari, akala nabubulos ako. Nung ako pa yung extension coordinator, nagbibigay ang mga graduate namin at hindi na po ako humingi ng pera noon sa college. Sustained. Na-sustain namin yung activity. Pamasahe lang naman po yung ginagasta namin doon. Tapos sa mga bigyan ng mga estudyante, 500, 200, 300, may 1,000. Tapos hindi na po nila ginawa uli. Pagkatapos ko pong maging extension coordinator. Okay? So ngayon po, in-embrace